Sa nakaraang video ay natapos tayo na kung saan ay nagawang mapaslang ng ating bida ang court lady sa pamamagitan ng pagpugot sa ulo nito at pagbasag sa kanyang bungo. Matapos ay agad na nagtungo sa kanya ang dalawang guardian at si Heobong, sabi nito na nagawa na nila ang iniutos ng kanilang Demon Lord Xian Yuun, at magiging mahirap na upang makita ang martial arts ng Heavenly Demonic Cult sa katawan ng mga namatay. Kaya naman ay sinabi ng Grand Guardian kay Yuun na kung babalik na ba sila sa demonic cult. Sabi ni Yuun na ito ang kanyang plano, ngunit mukhang ang Darkness Sect Squad leader ay nagawang mahuli ng mga ito. Sabi naman ng Grand Guardian na hindi nito nais na pangunahan ang kanilang Lord Xian Yuun. Ngunit nais niyang tanungin ang ating bida na kung ang nais ba nito ay ang palayain sila. Dagdag naman ng Left Guardian na ang gagawin ni Yuun ay mapanganib. At ang mga ito ay mga sinanay upang paghandaan ang ganitong eksaktong senaryo, at alam nito na kikitilan nila ang kanilang mga sarili kung sakaling makita na imposible na ang makatakas. Dagdag pa nito na hindi man niya gusto ang ideya na ito ngunit mas maganda na sukulan na lang nila ang pagsadyap sa mga nahuling miyembro ng demonic cult. Sa isip naman ni Heobong na kahit ang Supreme Saber of Six Martial Arts Sect ay hindi nagawang malaman ang patungkol sa Imperial Palace Guardians. At napapatanong kung wala na bang iba pang pagpipilian kung hindi ang iwanan na lang ang kanilang mga kasamahang espiya sa lugar na ito. Nang bigla naman na nagsalita si Yuun, sabi nito na siya ang nag-utos sa kanila na gawin ang bagay na ganito, at tingin niya ay hindi siya nababagay sa kanyang posisyon kung iiwanan lamang niya ang mga ito ng ganito lamang. Hindi naman maiwasan ni Heobong na maging emosyonal dahil sa parehas sila na nararamdaman ng kanyang Demon Lord sa kalagayan ng mga espiya na nagawang mabihag. Ngunit sinabihan naman sila ni Yuun na ang mahalaga sa ngayon ay ang huwag mamatay sa kamay ng mga ito. Kaya naman ay nagtanong ang Left Guardian na kung ano ang kanilang gagawin, dagdag pa nito na nagawa na nilang maayos ang mga ebidensya sa lugar na ito, ngunit upang mahanap ang squad leader ay kakailanganin nilang dumaan sa kanilang gwardya. Sabi naman ng Grand Guardian na mayroon pang ibang paraan, dahil sa nag-iwan pa siya ng isang court supervisor kung sakaling kailanganin nila, at maari nilang tanungin ang isang iyon. Nagtanong naman ang Left Guardian na kung nakakasigurado ba siya na magagawang umamin ng court maid na iyon, dahil sa tingin niya ay hindi, kaya naman ay nagtanong ito kay Yuun na kung maari ba siyang magbigay ng isang suhestyon sa kanilang plano. Maya-maya pa ay nagising naman ang isang court supervisor, sa isip niya na mukhang nawalan siya ng malay, at ito ang unang pagkakataon na nangyari ang ganito sa kanya, nang bigla naman itong napapatanong na kung ano ang nangyari na sa paligid. Matapos ay nakita nito na ang lahat ay wala ng buhay sa kanyang paligid, sabi niya na anong nangyari nang nawalan siya ng malay, at kung isa lamang bang bangungot ito, nang napalingon naman ito sa kabilang direksyon dahil sa hinahanap nito ang Second Supreme Guardian, nang hindi naman siya makapaniwala nang makita ang wala ng buhay na katawan ng court lady. Dagdag nito na mukhang ang lahat ay napaslang habang wala siyang malay ng mga halimaw na miyembro ng demonic cult, at hindi nito alam kung gaano na siyang katagal na walang malay, kaya naman ay kailangan niya na makapunta sa Imperial Palace Guardian ngayon upang sabihin ang mga nangyari dito. Ngunit nang subukan nitong makatayo ay bigla naman siyang bumagsak ulit sa sahig. Nang nagulat naman ito, dahil sa pati ang kanyang mga paa ay nagawa na ding maputol. Nang nakarinig naman siya ng mga embroidered uniform guard sa di kalayuan at sinasabi ng mga ito na sa bandang iyon ay may natitira pang buhay na court maid, nang makalapit ang dalawang gwardya ay namukha naman nila ito at napasabi na siya ay isa sa mga court maid supervisor, matapos ay tinanong naman nila ang court supervisor kung mabuti lamang ang lagay niya, na sinang-ayunan naman nito, at nagtanong sa gwardya na kung gaano na silang katagal na naglilibot sa lugar na ito. Sumagot naman ang gwardya na kaka-rating lamang nila dahil sa may naririnig sila sa di kalayuan ng may nangyayaring kaguluhan sa direksyon na ito, ngunit ang naabutan na lamang nila ay ang lugar na punong-puno ng mga bangkay, at ang isa sa kanila ay agad na bumalik upang may report ang sitwasyon dito kaya naman ay sigurado siya na ang iba nilang kasamahan ay paparating na. Sa isip naman ng court supervisor na hindi pa pala ganun ito katagal, kailangan niya na may report ang mga nangyari dito sa kanilang mga matataas sa Imperial Palace Guardian ngayon din upang ang mga miyembro ng demonic cult ay hindi na magawa pa na makatakas. Kaya naman ay sinabi nito sa mga gwardya na kung magagawa ba ng mga ito na matulungan siya,
Sumang-ayon naman ang gwardya at sinabi na kung nais nito ay agad na silang tatawag ng manggagamot upang lunasan ang mga pinsala na natamo niya. Ngunit sinabi ng court supervisor na hindi ito ang nais niya na tulong dahil mayroong mas importante pa bukod dito, dahil mayroong mga mapanganib na kalaban ang nakapasok sa kanilang palasyo at ngayon ay kailangan niyang may report ito kaagad. Hindi naman makapaniwala ang gwardya sa sinabi nito. Kaya naman ay sinabihan niya ang court supervisor na huwag na itong matakot dahil maya-maya lamang ay ang embroidered uniform guard ay nandito na. Sabi naman ng court lady na hindi sila ang nais nito, kaya naman ay inutusan niya ang gwardya na bitbitin niya ang babae sa kanyang likudan dahil sa hindi nito magagawa ang makalakad ay ituturo niya ang kanilang daan, dagdag pa nito na kailangan nilang magmadali dahil sa wala nang natitira pang oras para sa kanila. Kaya naman ay nakangiting sinabi ng isang gwardya na kung kailangan na talaga nilang magmadali ay masusunod ito sa kanyang ninanais na gawin nila. Matapos ay sinabi ni Heobong na magmadali itong umakyat sa kanyang likod. Nang matagumpay na nakasampo ito sa likudan ni Heobong ay agad naman na itinuro nito ang direksyon ng kanilang pupuntahan, matapos ay mabilis na silang kumilos upang magtungo sa kailangang puntahan ng court supervisor. Sa nangyayari naman ay napapangiti dito si Yoon dahil sa ang kanilang plano ay gumagana ng maayos. Sa kanilang ginagawang pagtakbo naman, ay sinabi kay Heobong ng court supervisor na kung wala na bang mas ibibilis pa ito, sumagot naman ito na hindi niya magagawang bilasan dahil sa hindi maganda ang kalagayan niya. Sinabi naman ng court supervisor na huwag na nitong intindihin ang kalagayan niya at magmadali. Kaya naman ay sinabihan siya ni Heobong na kung ganun ay kumapit lamang ito ng mahigpit. Habang tumatakbo naman sila ng mabilis ay may napansin ang court supervisor, sabi niya na napakabilis ng isang ito. Alam niya nang marunong sa martial arts ang mga embroidered uniform guards, ngunit ang magawa ang ganitong bagay ay talagang nakakapagtaka. Dagdag pa nito na ang isa niyang kasama ay hindi din nagagawa na mapag-iwanan sa kanilang bilis, at sa tingin niya na ang martial arts prowess ng isang ito ay mas mataas pa sa isang first-rate martial artist. Nang napahinto naman siya sa kanyang mga iniisip, sabi nito sa dalawa na malapit na sila at mas lalo pang bilasan nito ang pagtakbo. Sabi naman dito ni Yoon nang malapit na sila, na ito ay ang Imperial Tomb. Nang makarating naman sila sa bakana ng Imperial Tomb ay inutusan niya ang dalawa na magsipaghinto. Matapos ay inilapit ng court supervisor ang kanyang bibig sa tenga ni Heobong, matapos ay hiniwakan nito ang kanyang leeg. Sa nangyari ay bigla naman na nagtanong si Heobong na kung ano ang ginagawa nito sa kanya. Sabi nito na siya ay isang third-grade civil servant ng Imperial Palace Guardian, at tumatanggap siya ng mga direktang utos mula sa kanilang Imperial Majesty. Dagdag pa nito na kailangan nilang kalimutan ang lahat ng kanilang makikita at maririnig sa lugar na ito. Dahil kung hindi ay papaslangan niya siya bilang ang utos ng Imperial Majesty. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Matapos ay nagutos na ang court supervisor na magmadali na silang pumasok dahil sa wala nang natitirang oras. Sa isip naman ito habang papaakyat sila ay nalulungkot siya para sa mga ito dahil sa tinulungan nila siya. Ngunit dahil sa hindi pinapahintulutan ang mga ito na pumasok sa lugar na ito, ay kailangan niyang paslangin ang mga ito sa mismong pagpasok nila. Nang matagumpay na makaakyat ang mga ito ay napapatanong naman si Yoon na kung ito ba talaga ang libingan ng Founding Emperor, at kung anong ginagawa naman nila dito. Matapos ay agad naman na pumasok sila sa loob, nang bigla silang napahinto nang makita nila ang larawan ng Founding Emperor ng Ming Empire. Matapos ay nagalit naman ang court supervisor na kung bakit nananatili pa din itong nakatayo matapos na makita ang kanilang founding emperor ng Great Ming Empire. Sumagot naman si Yoon na kailangan nilang yumuko dito bilang paggalang sa founding emperor ngunit walang insenso ang nakalagay dito, at gaya nga ng sinabi niya na kailangan na nilang magmadali. Kaya naman ay sabi nito na kung magtutungo sila sa kanang bahagi nito ay may makikita silang pulang tela na may imahe ng dragon ang nakaberde sa harapan nito, at magtutungo sila doon. Nang makarating na sila sa lugar na sinasabi ng court supervisor, ay napasabi na lang si Yoon na mukhang may sekretong lagusan dito sa may libingan ng Founder Emperor. Napakatalino ng ganitong ideya at walang kung sino ang makakaisip na may ganitong bagay dito. Sabi naman ng court lady na lumapit pa si Heobong sa pader,
Nang makalapit na sila, ay napansin ni Yuhun na ito ay kulay asul at mukhang ang pader ay gawa sa jade, at ang larawan na nakaukit dito ay mukhang ang mythical creature na Kirin. Ang Kirin ay tinatawag din na ang incarnation of fire, at nagpapalabas ang mga ito ng malakas na apoy sa kanilang mga katawan. Ito ay isang ancient mythical creature na kilalang kilala din sa buong Jianghu, at kagaya ng isang phoenix, ay kinukonsidera din ang isang ito bilang simbolo ng paglabas ng isang enlightened ruler. Kaya naman ay sabi ni Yuhu na ang larawan na nakaukit dito na gaya nito sa isang altar ng founding emperor ay parang may kung ano sa likod nito, at isa pa sa kanyang napansin, ay ang pamamaraan ng pag-ukit sa larawan, dahil mukhang ginawa ito gamit ang daliri, at ang nag-ukit dito ay sigurado siya na nagtataglay ng malakas na chi. Sabi naman ng court supervisor na wala ng oras pa para mamangha sila sa kanilang nakikita, kaya naman ay inutusan nito si Heobong na mas lumapit pa sa nakaukit. Matapos ay inilagay naman nito ang kanyang mga daliri sa isang parte ng nakaukit na larawan ng Kirin, na hindi din nagtagal ay biglang nagbukas. Nang may napansin naman dito si Yuhun, sabi nito na nakakaramdam siya sa lugar na ito ng malakas na kakaibang enerhiya na nagmumula sa loob nito, at mas malakas ito kumpara sa kakaibang enerhiya na naramdaman niya sa court lady kanina, at tingin niya na ang Imperial Palace Guardian Hall ay dito na sa lugar na ito. Matapos ay sinabi nito na kailangan na nilang magmadali na makapasok, na sinang-ayunan naman ni Heobong, kaya naman ay nagmadali na ulit ang mga ito na pasukin ang kaloob-looban ng lihim na basement ng Imperial Tomb. Habang nagtutungo ang mga ito sa loob ay sinabi ni Yuhun sa court supervisor na hindi niya alam na may ganitong klaseng lugar pala sa loob ng Imperial Palace. Tapos tinanong niya ito na kung may mga bilangguan ba sa lugar na ito dahil sa lawak nito. At kung saan naman ito naruroon, sabi naman dito ng court supervisor na ito ay hindi isang tanong ng isa lamang hamak na gwardya na dapat niyang sagutin. Kaya naman ay sumunod lamang ang ating bida sa kung ano ang iniuutos niya sa kanila. Nagagalit naman si Heobong sa naririnig niyang ito at sa isip niya na kung anong lakas ng loob nito na kausapin ng ganon ang kanilang Demon Lord, at ngayon ay nasa limitasyon na siya ng kanyang pasensya at nais na niyang paslangin ito, nang bigla naman siyang nakaamoy ng mga dugo sa di kalayuan. Nang makarating naman sila sa Imperial Palace Guardians Hall Central Pathway, ay nagulat ang court supervisor na paanong mga wala ng buhay ang mga gwardya na sana ay mga nakatayo dito at nagbabantay at napapatanong kung ano ang nangyari sa lugar na ito. Sabi naman ni Yuhun na ang nangyari ay hindi niya inaasahan dahil mukhang mayroong mga bisita bago pa sila makarating dito, nang bigla naman itong natigilan dahil sa nakikilala niya ang boses na iyon. Dagdag pa ng ating bida na tingin ito na hindi na niya kailangan pa na umarte sa oras na ito, at nais niyang tanungin ulit ito sa ikalawang pagkakataon, na kung nasaan ang mga bilangguan ng Imperial Palace Guardians. Sabi nito na ang ganitong kakaibang nararamdaman niya sa lalaking ito, ay sigurado siya na ito ay ang Demon Lord ng Heavenly Demonic Cult, ngunit nagtataka naman siya dahil sa nagawa nitong mabago ang kanyang boses, at mukhang gumamit ito ng isang kakayahan upang magawang mabago ang kanyang boses. Dagdag pa nito na ang akala niya ay nagawa na nilang mapaslang ang lahat ng kanyang kasamahan at nagmadali na tumakas, nang bigla naman na sumagi sa isip niya na mukhang nais ng mga ito na mapasok ang loob ng Imperial Palace Guardians Hall, at mukhang ang isang ito na may dala sa kanya ay isa sa kanyang kasamahan, kaya naman ay mabilis niyang inatake si Heobong. Kaya naman ay mabilis na hinugot nito ang kanyang espada, ngunit bago pa tumama ang atake nito kay Heobong, ay mabilis naman na tinanggalan ito ng ulo ng ating bida. Matapos ay nagulat naman si Heobong dahil sa bigla na lang na napaslang ang bitbit niyang court supervisor sa kanyang likod, kaya naman ay napasabi na lang ito na ang akala niya ay mas mabilis niyang mahuhugot ang kanyang espada, ngunit ibang klase ang bilis ng kanyang Lord Xian Yuhun. Tinanong naman siya ng ating bida na kung hindi ba ito nasaktan, na sinang-ayunan naman niya. Matapos ay napapatanong naman dito si Heobong kung ano naman kaya ang nangyari sa lugar na ito. Nang may napansin naman ito sa mga bangkay ng mga tao sa lapag, sabi ng ating bida na ang mga bakas sa kanilang mga katawan ay marka ng kanilang demonic cult techniques, maging sa isa pang bangkay ay ganun din, at ang mga bakas ng mga martial arts sa mga ito ay sigurado siya na lahat ay martial arts ng demonic cult,
Dagdag pa nito na ang taong makakakita ng mga nangyari sa mga ito ay iisipin na kagagawan ito ng miyembro ng demonic cult. Kaya naman ay sinabi niya kay Heobong na tingin niya na hindi matatapos ang kanilang pakay sa pagliligtas lamang sa mga squad leader, bigla naman na nagtaka si Heobong sa sinasabi sa kanya ng kanilang demoni lord. Sa Imperial Palace Guardians Hall 6th Central Room naman, ay naghahanda na ang Imperial Palace Guardian Master, First Great Supreme sa posibilidad ng pag-atake sa kanila. Nang may mabilis naman na tumatakbo at sinasabi na mayroon silang malaking problema, dahil ang mga ito ay matagumpay nang nakarating sa ikalimang palapag, at tingin niya na hindi din magtatagal ay makakarating na din sila dito. Hindi naman makapaniwala ang First Great Supreme sa nangyayari dahil ang Imperial Palace ay hindi naman nagawang mapasok noon, at napapatanong siya na kung paanong nangyari ito. Sa isip niya na nawala na ang kanilang Third at ang Second Great Supreme, at mukhang ang nagaganap ay nakaplano. Ang pagtungo sa lugar na ito ay tingin niya na ang target ng mga ito ay ang nakatagong kayamanan, kaya naman ay kailangan na niyang mapigilan ang mga ito anuman ang mangyari. Kaya naman ay sinabi nito sa kanyang mga kasamahan na hindi nila hahayaan lamang na makapasok sa ikapitong palapag ang mga kalaban anuman ang mangyari, nang bigla naman na may lumabas na malakas na enerhiya sa pintuan ng ika-6 na palapag, sa nangyari ay bigla naman na napahinto ang First Great Supreme. Sabi nito na ang malalakas na killing intent ng mga ito ay nahihirapan siya na makahinga, at kung titignan ang mga damit ng mga ito, ay kitang-kita kung gaano kadami na ang kanilang pinaslang. Sabi naman ng isang master ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect na ang mga insekto sa lugar na ito ay nauubos at palaging nagsisipaglabasan. Sabi naman ng isa na kailangan pa nilang linisin ang lugar na ito upang hindi makita ang bakas nila, kaya naman ay sinabi ng isa na mauna na sila sa nakatagong kayamanan at sila na ang bahala sa mga ito. Matapos ay nagpatuloy na ang dalawa sa paglalakad, kaya naman ay sinugod sila ng mga gwardya at sinasabi na kung anong lakas ng loob ng mga ito upang manghimasok sa lugar na ito, ngunit sa nangyari ay mabilis lamang na napaslang ang mga ito ng master ng Supreme Saber Sect, at nagpatuloy sa paglalakad. Bago umalis ay sinabi pa nito na wala na siyang panahon pa para sa mga insekto na ito. Sabi naman ng ibang mga gwardya na ang mga ito ay nagtataglay ng kakaibang bilis. Sabi din ng Great Supreme na kahit siya ay hindi din nagawang makita ang pagkilos ng isang iyon at sino naman kaya ang mga ito. Ang Imperial Palace Hall ay nakatago sa ilalim ng Great Imperial Tomb at binubuo ng 7 palapag. Ang ika-7 palapag ay ang pinakamalalim at dulong palapag, na kahit na ang Second at Third Supreme ay bibihira lamang na mapayagan makapasok. Sa daan naman patungo sa ika-7 palapag, ay sa isip ng isang master ng Supreme Saber Sect na habang nagpapatuloy sila ay mas lalong umiinit ang paligid, at kahit na binalot na niya ng kanyang inner energy ang kanyang katawan ay pinagpapawisan pa din siya, nang tinanong naman siya ng isa pang master at tinatanong kung ayos lamang ba ito, at sa nakikita niya ay mukhang nahihirapan siya ng dahil lamang dito. Sa isip naman niya na hindi man lamang pinagpapawisan ang isang ito, at ito ay gaya ng kanyang inaasahan sa isang executive ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect, at ang level ng kanyang inner energy ay parang nasa ibang dimensyon na. Nang maya-maya ay sinabi nito sa kanya na tingin nito ay nakarating na sila sa ika-7 palapag, ngunit nagtaka naman ito sa kanyang nakita, dahil sa mayroon pang isang pasukan sa lugar na ito, kaya naman nang makalapit ay napansin nila na may nakasulat sa pader dito, at ang nakasulat ay kung sino ang magnais sa kayamanan ay makukulong at dito na mamamatay, at kung sino ang magpupumilit na gumawa ng paraan para makaalis ay dudurugin hanggang mamatay. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.